Nakahilig si Faye sa malambot na sofa habang hinahaplos ang tiyan na nagsisimula ng lumaki. May ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan si Josh na abala sa pagbubuklat ng ilang papeles sa lamesa. Love, mukhang seryoso ka naman. Wika ni Faye. Di ka ba napapagod? Maybe you should rest first. Lumingon si Josh sa kanya at mabilis na ngumiti. I'm fine. Don't worry about me. Mas importante na ikaw magpahinga. Kumunot ang noon ni Faye ngunit napalitan din agad yun ng pag-aliwalas. Kung dati ako yung pinagagalitan ng doktor dahil kulang sa tulog, ngayon naman ikaw ang sobra sa overtime. Josh, I trust you. Pero wag mo namang sobrahan ng sarili mo sa pagtatrabaho. Tumawa ng bahagya si Josh at lumapit upang halikan siya sa noo. This is for us, for the family. Kaya kong gawin lahat basta para sa inyo. Napapikit si Faye. Ang boses ng asawa ay parang musika na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Hindi niya napansin ang biglang pagkabahala ni Josh nang tumunog ang cellphone nito. Mabilis itong tumingin sa screen at saka lumayo para sagutin. Hello. Yes, I saw your message. Don't call me at this hour. You know she's here. Hindi marinig ni Faye ang buong usapan. Ang naririnig lang niya ay maikling tugon ng asawa at ang mabilis na pagpatay nito ng tawag. Pagbalik ni Josh, pilit itong nakangiti na para bang walang kakaibang ginawa. Business partner lang yun. Wika nito ng kaswal at nilapag muli ang cellphone. Nagmamadali kasi sa proposal. Ngumiti si Faye at muling hinaplos ang tiyan. You know what, Josh? Kahit anong mangyari, I believe in you. Pinili ko ipasa sa'yo lahat kasi alam ko mas aalagaan mo pa yung negosyo kaysa sa akin. And look at you now. Ang sipag mo, sobra. Saglit na natahimik si Josh. May lungkot sa kanyang mga mata pero agad din yung nawala. Umupo siya sa tabi ni Faye at marahang hinawakan ang kamay nito. Thank you, Faye. Hindi ko to kakayanin kung wala ka. You gave me this chance. Umiling si Faye at napangiti. No, Josh. Ikaw ang gumawa ng paraan para maging maganda ang lahat. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko. Lahat ng naipundar ko nun. Hindi ko ipagpapalit sa pamilya natin ngayon. Naglalakad si Faye palabas ng klinika matapos magpa-check up. Nang makadaan sa hallway, nakasalubong niya si Dr. Vico. Kasing edad niya lamang to. Gwapo at kilala sa pagiging mabuting tao. Faye, how are you? Bati ni Vico. Napangiti si Faye at bahagyang hinaplos ang tiyan. I'm good. Just had my checkup. Everything's fine with the baby. Saglit na tumingin si Vico sa kanyang tiyan. Bago muli ibinalik ang tingin kay Faye. I'm glad to hear that. Pero napapansin ko, lagi ka mag-isa tuwing dumadaan ka rito. Hindi ba't kasama mo dapat si Josh sa ganito mga bagay? He's busy, Vico. Alam mo naman, siya ang humahawak ng negosyo. Di ko naman siya pwedeng pilitin. As long as he's working for our family, it's okay. Umiling si Vico at marahang nagbuntong hininga. Faye, I hope you're not giving too much of yourself. Hindi masama unahin ang sarili at ang anak mo. Kung palagi siyang absent, baka kailangan mo rin siyang kausapin. I'll be fine. Thank you for worrying, Vico. I appreciate it. Nagpaalam siya at nagpasya ring dumiretso sa bahay ng kanyang bunsong kapatid. Matagal na rin silang hindi nagkikita. At nais niyang ibahagi ang magandang balita tungkol sa pagbubuntis. Pero pagdating sa bahay, hindi inasahan ni Faye ang sumalubong sa kanya. Bukas ang pinto ng silid. At mula roon, nakarinig siya ng ungol at tawa na agad kinatigil niya sa pagkapasok. Hindi niya sana yan papakialaman. Kaso pamilyar ang boses ng mga ito. Tila napako ang kanyang paa nang unti-unting maaninag kung sino ang kasama ng kanyang kapatid. Walang saplot na pang-itaas si Josh at nakapatong ito sa kanyang kapatid. Para siyang binagsakan ng langit at lupa sa nasaksihan. Nanikip ang kanyang dibdib at unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mga walang hiya kayo?
Nanginginig na sigaw niya sa mga ito. Nagulat ang dalawa at mabilis kumalas sa isa't isa. Kahit nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luha, tiningnan niya pa rin ang asawa niyang makapalang muka. Anong klase mga hayop kayo? Hindi ko inaasahan ang mga taong importante sa buhay ko at tinatraidor ako patalikod. Parang nakalimutan ni Faye na buntis siya at sinugod ang kapatid niya si Gwen. Kaso, bago pa niya mahablot ang buhok nito, bigla siyang kinabig ni Josh. Ano ba, Faye? Tumigil ka nga! Sinampal niya ng malakas si Josh. Minura niya ito at sinabunutan. Hindi man lang ito ng laban na parang tinanggap lang nito ang galit niya habang pinoprotektahan nito ang kapatid niya. Mga walang kiya kayo. Ako ang nagpakain sa inyo. Ako ang nagsakripisyo pero tinraidor niyo ako. Tama na. Wala ka rin naman magagawa eh. Ako ang mahal ni Josh at hindi ikaw. Napatigil siya sa sinabi ni Gwen. Ano? Ngumisi ang kapatid niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging kayo. Ako ang unang nagpakilala kay Josh. Kaya may karapatan akong kunin siya ulit. At isa pa, hindi ka naman niya papakasalan kung di ko siya inutusan eh. Hinayaan ko siyang ipakasal sa'yo dahil alam kong tanga ka. At dahil sa katangahan mo, si Josh na ang humawak sa negosyo. Kung di ka lang boba, wala sanang mawawala sa'yo ngayon. Gwen, halos pabulong na sabi ni Faye. Anong karapatan mong insultuhin ako? Lahat ng meron ako pinaghirapan ko. Hindi ko kailanman inagaw sa'yo. Pinaghirapan? Alam mo ba ang lahat ng taong humahanga sa'yo? Dapat sa akin yun. Ako yung mas maganda. Ako ang mas matalino. Pero bakit ikaw ang laging pinapaboran? Dahil ba mas mahusay kang magkunwaring mabait? Mariing napapikit si Faye at pinilit huwag manghina. Hindi totoo yan. Kung naiinggit ka sana sinabi mo. Sana humingi ka ng tulong. Ba't pa kailangan sa akin ng pamilya ko? Napahagalpak ng tawa si Gwen. Ano bang alam mo sa pamilya, Faye? Sa ampunan, ikaw ang laging espesyal. Ikaw ang unang pinipili. Ako laging nakatago sa anino mo. Kaya nung dumating si Josh, alam kong pagkakataon ko na. Pero syempre, ikaw na naman ang napansin. Dahil ako ang mahal niya. Sigaw ni Faye habang nangingilid ang luha. Ako ang pinakasalan niya. Hindi. Ako ang mahal niya noon pa. Ikaw lang ang pumagitna. Kung di ko siya pinilit pakasalan ka, hindi ka niya kailanman pipiliin. Ikaw lang ang ginamit niyang daan para makuha ang negosyo mo. Nanlambot ang tuhod ni Faye at napahawak sa dingding para hindi matumba. Ginamit? At ngayon nasa akin na siya. Tanggapin mo ng talo ka. Hindi ikaw ang tunay na may hawak ng puso niya. Tinuring kitang kapatid, Gwen. Pinili kitang isama sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Pinagkatiwalaan kita at ito ay susukli mo? Huwag mo ako gawing katawa-tawa. Hindi tayo magkadugo. Kaya huwag mo ipamukha na may utang na loob ako sa'yo. Nanginig ang buong katawan ni Faye. Halos mahulog siya sa sahig. Kundi lang siya inagapan ng kamay ni Josh. Ngunit ang haplos nito, hindi nakapagbigay ng ginhawa. Kundi mas lalong nagdagdag ng hapdi. Josh, totoo ba lahat na sinabi niya? Hindi ito makasagot. At ang katahimikan nito ang lalong sumaksak sa puso ni Faye. Nanlilisik ang mga mata ni Gwen habang hawak ang cellphone. Tinawagan ko na yung mga tao ko. Ikukulong ka at sisiguraduhin kong hindi lang negosyo ang mawawala sa'yo. Pati lahat ng ari-arian mo mapupunta sa akin. Nanlaki ang mata niya at halos mawala ng hininga. Huwag mong gawin to. May anak ako. Wala akong pakialam sa anak mo. Mariinit ang tugon. Gwen, tama na. Singit ni Josh ngunit hindi makatingin kay Faye. Sobra na to. Tumahimik ka, Josh. Singhal ni Gwen. Nanginginig ang tuhod ni Faye. Pinilit ang tumakbo at umatras patungo sa pinto. Mabilis niyang binuksan ang pinto at halos madapa sa pagmamadali. Tumakbo siya palabas ng bahay. Pinipilit na wag madapa. Naririnig pa niya ang sigaw ni Gwen mula sa loob. Huwag niyong hayaang makatakas!
Umiiyak si Faye. At paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng kapatid. Ang sakit ng pagtataksil, parang tinutusok ang kanyang dibdib. Hindi niya namalayang nakalabas siya ng highway. Mabilis ang mga sasakyan. At sa sobrang pagkataranta, hindi niya napansin ang paparating na van. Isang malakas na tunog ang sumabog sa pandinig niya. Tumilapon siya at bumagsak sa malamig na kalsada. Lumabo ang paningin niya. Ngunit sa huling pagkakataon bago siya mawalan ng malay, nakita niya si Vico na patakbong lumapit at tinawag ang pangalan niya. Faye, hold on. Don't close your eyes. At sa katuluyan siyang nilamon ng dilim. Makalipas ang 2 taon, dahan-dahang minulat ni Faye ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang ulo. Hindi siya makagalaw agad. At ang unang naramdaman niya ay ang malamig na hangin sa paligid. Nakita niya isang babaeng nakaputing uniforme. Nakatitig ito sa kanya at biglang napabalikwas mula sa pagkakaupo. Gising ka na! Gulat na wika ng nurse. Kailangan ko tawagan si Doc. Pinilit magsalita ni Faye. Nasaan ako? Ano nangyari? 2 taon kang nakoma. Akala namin di ka na magigising. Nasa bahay ka ni Dr. Vico, siya nag-alaga sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Faye. 2 taon? Naluha siya at agad hinawakan ng tiyan na dati may buhay na dinadala. Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Natahimik ang nurse at yumuko. Si Dr. Vico na po ang magpapaliwanag. Maya-maya dumating si Vico. Suot pa rin ang puting coat. Ngunit magkahalong tuwa at gulat ang makikita sa mukha nito. Faye, salamat naman at nagising ka. Napahikbi si Faye. Vico, ano nangyari sa anak ko? Lumapit si Vico at marahang umupo sa gilid ng kama. Nakaligtas ka, pero di kinaya ng sanggol. I'm sorry, Faye. I did everything I could. For 2 years. I'm just hoping one day you would wake up. Naroon pa rin ang bigat sa dibdib ni Faye habang nakahiga sa kama. Ilang gabi siyang hindi halos nakatulog. Palaging naiisip ang pagkawala ng kanyang anak at ang ginawang pagtataksil ni na Josh at Gwen. Naging kaagapan niya si Vico sa bawat sandali. At ito lang ang naging lakas niya upang bumangon ulit. Hindi ko kayang palampasin to, Vico. Mariing sabi ni Faye habang pinupunasan ng luha. Tinraidor nila ako. Pinagsamantala nila lahat ng pinaghirapan ko. Faye, hayaan mo na sila. Hindi mo kailangan magiganti, masasaktan ka lang ulit. Umiling siya. Hindi ko hahayaan na gamitin nila ang pinaghirapan ko. Lahat ng ari-arian at negosyo, para yon sa pamilya ko, para sa anak ko. Hindi ko hahayaang mapasakamay nila yon. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Faye. Lagi siyang tinutulungan ni Vico sa therapy at sa mga kailangang papeles para maibalik ang ilan sa kanyang karapatan. Doon niya rin nalaman na may-ari pala na isang malaking ospital si Vico. Kahit ilang taon na sila magkakilala, wala man lang siyang alam sa lalaki. Isang hapon, kumatok ang isang nurse. Doc, may bisita po kayo. Mga kaibigan ninyo. Tumango si Vico at lumapit sa pinto. Pagbukas niya, pumasok ang 2 lalaki at isang babae. Nagtawa na ng mga ito at agad niyakap si Vico. Finally, Vico, lumabas ka rin sa lungga mo. Tagal mo single, ha? Di namin nakalain may babae ka palang tinatago dito. Biro nito. Nagtaka si Faye na nakaupo sa sofa. Ako? Sabay-sabay na patingin ng mga bisita sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito at nagbulungan. Siya ba? Don't tell me, fiancé mo siya. Natigilan si Vico. Kita sa mukha niya ang pamumulat sa saglit na pagkataranta. Walang maidahilang maayos kaya diretsong tumango. Yes, she's my fiancé. Halos mahulog ang panga ng mga kaibigan. What? Vico, ilang taon kang single ah? Akala ko biro lang yung naririnig namin, totoo pala talaga? Napatakip ng bibig si Faye at hindi makapaniwala sa sinabi ni Vico.
Vico, bulong niya dito. Pero ngumiti lang ang binata at tumingin sa kanya ng diretsyo, na parang humihingi ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga mata. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Faye na nasa kandungan. Faye, they're my close friends. Hindi nakapagsalita si Faye. Ramdam niya ang init ng palad ni Vico at ang tapat na tingin nito. Kahit gulat at litong-lito, may kung anong kilig na sumisiksik sa kanyang puso. Isa sa mga kaibigan ni Vico ay ngumiti. Well, kung totoo man yan, you look good together. We're really happy for you, Vico. Ngumiti si Faye nang bahagya tumango. Nice to meet you all. Nagpalakpakan ng mga kaibigan ni Vico at sabay-sabay na nagbiro. Finally, Vico, ikakasal ka na rin. Hawak ni Faye ang isang makapal na folder. Laman nito ang papeles na ipinasa ng isang tao mula sa rival company ni Josh. Hindi niya akalaing mabilis na naging kasunduan nila. Maraming empleyado ang matagal nang hindi masaya sa pamumuno ng mag-asawang Josh at Gwen, kaya madaling lumapit sa kanya. Pumasok si Vico at naupo sa tapat niya. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Faye? Risky ito. Technically, kumpanya mo pa rin ang hawak ni Josh. Kung bumagsak yun, ikaw pa rin maapektuhan. Alam ko, pero kailangan ko siyang ipitin. Hindi sapat ang mawala lang ako at tanggapin ang lahat. Kailangan niyang maramdaman kung paano mawala ng tiwala ang mga tao sa kanya. Hindi siya marunong mag-handle ng negosyo. Dahil ako ang naghirap sa kumpanyang yon, ako rin ang nagdidesisyon kung paano siya matututo. Lihim na nakipagkita si Faye sa isang matagal ng karibal ng kumpanya ni Josh. Kilala itong mas agresibo sa marketing at mas mabilis mag-adapt sa bagong sistema. Miss Faye, di ko inaasahan na ikaw mismo lalapit sa akin. Wika ng CEO ng rival company. Palo namin wala ka na. Matapang ang tingin ni Faye, habang iniabot ang datos na siya mismo ang nag-analisa. You want to beat Josh? I can give you the perfect strategy. Lahat ng kahinaan ng kumpanya niya, alam ko. At kung susundin niyo ang plano ko, mahihirapan siya makabawi. Nagulat ang CEO. Bakit mo to ginagawa? Hindi ba't asawa mo siya? Bahagyang napangiti si Faye. Asawa lang sa papel, hindi na sa puso. He betrayed me. This time, I'll make sure he learns his place. Inilunsad ng karibal ang isang bagong produkto na kapareho ng pangunahing linya ng kumpanya ni Josh. Ngunit ang presyo nito mas mababa. Mas maganda pa ang packaging. Ang marketing strategy ay agresibo at lahat ng sikat na influencer, kinuha. May mga libreng sample. Malakas ang presence sa online platforms. Dumating ang araw na nagkaroon ng board meeting si Josh. Hindi ito makapaniwala sa report ng kanyang mga manager. Sir, bumagsak ng 30% ang sales natin ngayong buwan. Lahat ng dating kliyente natin lumipat sa karibal natin. Paliwanag ng isang executive. Namumot lang na patayo si Josh. What? Paano nangyari to? Wala ba kayo nagawa? Nagkatinginan ng mga managers at umiling. They hit us. Where it hurts. Lahat ng kahinaan ng kumpanya, alam nila. Ngunit wala siyang maisagot. Ramdam niya ang pagkapahiya. Lalo na't may mga miyembro ng board na nagsimulang magbulungan. Kung noon pa lang nakinig na siya sa mga tao mas may alam, hindi sana mangyayari to. Ang problema kasi, kulang siya sa kaalaman. Walang degree. Tapos puro tiwala lang sinasabi na iba. Nanginginig ang panga ni Josh sa naririnig. Parang tinutusok ang kanyang pagkalalaki ng bawat salitang bumabangga sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sariling talunan sa harap ng mga taong dating humahanga sa kanya. Wala siyang masabi. Wala siyang maipakitang plano. Sa boardroom nagwawala si Gwen. Anong nangyayari, Josh? Bakit naglilipatan ng mga kliyente? Hindi ba't ikaw dapat ang may hawak sa kanila? Pinunasan ni Josh ang pawis sa noo. Ginawa ko lahat. Pero para may taong umaalalay sa kabilang kumpanya.
May plano sila. May inside information sila na alam nila ang galaw natin. Umismid si Gwen. Incompetent ka talaga. Pinakasalan kita. Dahil akala ko kaya mong palakihin to. Pero ngayon, baka pati bahay mawalan tayo. Napatungo si Josh. Ramdam niyang may taong mas matalino na kumikilos laban sa kanya. Hindi lang basta kalaban sa negosyo, kundi may alam sa kahinaan niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi siya handa. Wala siyang sapat na kaalaman sa teknikal na aspeto ng negosyo. Dahil lahat yun hawak noon ni Faye. Samantala, habang lihim na pinapanood ang pagbagsak ni Josh, kausap ni Faye si Vico sa pribadong silid. Vico, hindi ko akalaing ganito kabilis. Wika niya habang nakatitig sa reports. Halos 2 buwan pa lang, bagsak na ang sales nila. Hindi rin ako nagulat. Ikaw ang utak ng negosyo mulat sa pool, Faye. Hindi kakayanin ni Josh na mag-isa. At ngayon, nararanasan niya kung gaano kahirap kapag wala ka. Mataas ang energy ng party na inorganisa ni Vico bilang pasasalamat sa mga kasosyo sa ospital. Naroon ang kilalang doktor, ilang abogado at mga business partners. Abala ang lahat sa pag-uusap nang biglang lumabas si Vico kasama si Faye. Napalingon ang karamihan at ilang saglit lang kumalat ang bulungan. Si Faye. Buhay siya. Kita sa mga mukha nito ang gulat. Lalo na nang makitang nakahawak sa braso ni Vico si Faye. Ilang minuto ang lumipas at dumating sina Josh at Gwen. Hawak ni Gwen ang braso ng asawa at agad lumapit sa mga kakilala sa industriya. Ngunit hindi pa man sila nakakabati. May isa ng abogado ang lumapit sa kanila. Mr. Josh, Mrs. Gwen, how do you explain this? Your wife, Faye, is very much alive. Yet you entered into a second marriage. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Josh nang makitang buhay nga at humihinga si Faye sa harapan nila. Pati si Gwen hindi agad nakapagsalita. Hindi ko rin alam ang record kasi. Pinutol ito na abogado. Sa ilalim ng batas, Article 41 ng Family Code, maaaring magpakasal ulit ang isang asawa kung may judicial declaration of presumptive death. Kailangan may malinaw na desisyon ng korte bago magpakasal. Pero sa kaso nyo, wala namang judicial declaration. Nalaman ng lahat na patay na siya dahil kumalat ang balita. Pero walang naging formal na proseso. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang iba halatang nagulat, ang iba naman napapailing na lang. The second marriage is void. Null and void from the very beginning. Dahil hindi naman talaga legally terminated ang first marriage kay Miss Faye. Napatakip ng bibig si Gwen. Hindi totoo yan. Hindi namin alam na buhay pa siya. Sinabi sa amin na patay na siya. Muli itong sinagot na abogado. Ignorance of the law excuses no one. Hindi sapat ang sabi-sabi. Kailangan may judicial declaration. Kung wala, malinaw na bigamy ang ginawa. Lalo lumakas ang bulungan sa paligid. May ilang reporters na nandun at agad naglabas ng kamera para kunan ang eksena. Bigamy? Isa itong krimen. Under Article 349 of the Revised Penal Code. Paliwanag na isa pang abogado, na doktor din, sa ospital. Pwede kayong sampahan ng kaso. Namula si Josh at nanginig ang panga niya. Faye, please, ipaliwanag mo. Hindi ko alam na buhay ka pa. Akala ko kasi wala ka na. Humakbang si Faye palapit sa pwesto ng dalawa. Josh, you didn't even wait for the law? Hindi ka humingi ng judicial declaration? Hindi mo ako hinanap. Instead, pinili mo magpakasal kay Gwen. Kahit alam mong wala kang hawak na dokumento. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito? Gaya ng sabi ni attorney, void ang kasal niyo ni Gwen. Ibig sabihin, ako pa rin ang legal wife. At kung may kaso man, ikaw at si Gwen ang mananagot sa batas.
Napasigaw agad sa galit si Gwen. Lies! Wala kaming ginagawang masama. Malay ko bang buhay ka pa? Ngunit sumabat ang isa pang abogado mula sa crowd. Gwen, hindi ito usapang moral lang. Legal ang usapan dito. Ang kasal nyo, walang bisa mula sa simula. At maaari pa maghain ng kaso si Faye laban sa inyo. Lahat ng mata nakatuon kina Josh at Gwen, na parehong namumutla di makahanap ng sagot. Ramdam ni Faye ang titig ng lahat. Ngunit nanatili siyang matatag. Congratulations, Gwen. Pinaglaban mo ang isang kasal na hindi kailanman nag-exist. You wanted to prove na ikaw ang pinili. Pero ang pinili mo pala kahihiyan. Desperadong tumawa si Gwen. Kahit sabihin mong void ang kasal ko kay Josh, hawak na namin lahat. Negosyo mo, mga ari-arian mo, nailipat na lahat sa pangalan niya. Kahit mag-annul kayo o ipanolify mo ang kasal namin, wala ka nang mahahabol, kami pa rin ang nanalo. Sandaling natahimik si Faye. Kita ang hapdis sa kanyang mga mata. Ngunit agad ding napalitan ng matalim ng ngiti. Sa tingin mo, Gwen, ang pagkapanalo na susukat sa ari-arian? Ang hawak nyo ngayon, kayamanan na hindi nyo pinaghirapan. At sa bawat araw na ginagamit nyo yan, paulit-ulit yung papaalala sa mga sarili nyo kung kanino talaga galing lahat ng yan. Faye, please. Huwag mo kami ipahiya. Pakiusap ni Josh. Huwag kang mag-alala, Josh. Malamig na saad ni Faye. Hindi ko kailangan pang magsayang ng oras para ipahiya kayo. Ang ginawa ninyo, sapat na para kayo na mismo ang magpakita sa lahat ng tunay na kulay nyo. Nagpatuloy si Faye. Kung gusto mo ng annulment, ibibigay ko. Hindi ako kapito ko sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Nakasalubong ni Faye sina Josh at Gwen sa isang malaking auction. Elegante ang bihis ni Gwen. Nakataas ang baba at hindi pa rin matanggap na buhay at mas makapangyarihan ngayon si Faye. Pagkatapos kasing magpa-annul nina Josh at Faye, na-announce na engage ito agad kay Dr. Vico. Kahit ganoon, niligal pa rin nila ang kasal nilang dalawa. Nang ipakilala ng host ang isang rare na necklace, agad kumislap ang mga mata ni Gwen. Tumaas ang kamay niya para magbigay ng unang bid. Tahimik lang si Faye, ngunit tinataas din ang numero. 2 million. Madiing sabi ni Gwen. 3 million. Mahinahong tugon ni Faye. Napangiwi si Gwen at agad dinagdagan. 4 million. Hindi nagpatalo si Faye. 5. Halos sumabog sa inis si Gwen. 6 million. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Napatingin si Josh kay Gwen na nag-aalala na. Tama na, huwag mo sigarin. Pero umirap lamang si Gwen. Hindi ako papayag na mas damang siya. 7 million. Marahan at kalmadong umiti si Faye. At tinaas muli ang numero. 8 million. Nanginginig ang kamay ni Gwen pero hindi siya umatras. 9 million. Tumingin si Faye kay Vico na nakaupo sa tabi niya. Nakita niya nakataas lang ang kilay ng lalaki. Pagkatapos, dahan-dahang binaba ni Faye ang numero at hindi na nagbigay ng panibagong halaga. Sold! 9 million! Halos tumayo si Gwen sa tuwa at agad na nilingon si Faye. Kita mo? Ako pa rin ang panalo. Ngunit malamig lamang siyang sinagot ng babae. Congratulations, pero siguraduhin mong kaya mong bayaran. Natigilan si Gwen. Napatingin siya kay Josh na nanlulumo. Sapagkat alam nilang halos yun na ang kabuuan ng natitira nilang pera. Lumapit si Josh sa tenga ng asawa at mababang boses na nagbabala. Nung ginawa mo, simot na tayo. Ngumisi si Faye at tumalikod na parang walang nangyari. Sa kabilang banda si Gwen naman, hindi mapakali. Bagamat hawak niya ang necklace, ramdam niyang mas lalo siyang tinalo ng kapatid. Pag uwi nila sumabog ang galit ni Josh. Di ka marunong mag-isip.
Wala na tayong mailalabas sa pera. Hindi ko hahayaang ipahiya ako ni Faye. Hindi ko siya uurungan kahit magkano pa mawala sa atin. Dismayadong napatitig na lamang si Josh kay Gwen. Hanggang saan ka dadali ng kayabangan mo? Hindi mo ba nakikitang unti-unti na tayong bumabagsak? Ngunit si Gwen na natiling palaban. Hindi ako matatalo sa kanya. Kahit anong mangyari, papakita kong masigit ako. Nakaharap si Josh sa mahahabang papeles habang hawak ang ulo. Halos hindi na siya makatulog, kakaisip kung paano maisasalba ang kumpanya. Malaki ang nalugi. Sunod-sunod ang umaalis na kliyente. Halos wala nang pumapasok na puhunan. Pumasok si Gwen sa opisina nang nakangiti. Josh, may magandang balita ako. May nag-offer ng malaking investment. Sila daw magiging bagong shareholders ng kumpanya para makabangon tayo. Napatingin si Josh na may bahid ng pag-aalala at pag-asa sa mata. Totoo ba? Saan natin sila makikilala? Ngayong hapon sa hotel, inayos na ng sekretary ko. Pagsapit ng oras, nagpunta sila sa isang pribadong function room. Nakaayos ang lahat, halatang espesyal ang meeting. Magkahalong kaba-tuwa ang naramdaman ni Josh. Ngunit halos malaglag ang kanyang panga nang makita kung sino ang investor na kanilang sasalubungin. Pumasok si Faye ng may kumpiyansa. Nakasunod naman sa kanya si Vico. Napatayo si Gwen, gulat at halos mapasigaw. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Umupo si Faye sa harap nila at malamig na ngumiti. Ako ang investor na hinihintay niyo. Surprised? Halos mawala ng kulay ang mukha ni Josh. Faye, so ikaw pala nag-aalok? Yes, gusto ko kayong tulungan. Pero hindi libre lahat. May mga kondisyones akong dapat yung sundin. Nagkatingin na sila Josh at Gwen. Napakapit si Gwen sa braso ng asawa at galit na bumulong. Hindi siya pwedeng makialam. Huwag nating tanggapin. Ngunit mariing umiling si Josh. Wala na tayo ibang choice. Kailangan natin to para mabuhay ang kumpanya. Nakangiti si Faye nang mailapat ang makapal na dokumento sa mesa. Kung gusto niyang tanggapin ang investment, kailangan niyong pumirma dito. Ilang kondisyon lang naman. Binasa ni Josh ang unang pahina at agad kumunot ang noo. 10% profit share sa akin bilang investor? Fine. Kaya natin yan. Ngumisi si Faye. Hindi lang yan Lahat ng financial reports niyo dapat dumaan sa akin. Ako rin na may final say sa mga bagong proyekto. At higit sa lahat, kung hindi niyo makakaya ang quarterly target na nakasaad sa kontrata, automatic kung mapupunta sa akin ang majority shares ng kumpanya. Halos mabitawan ni Gwen ang hawak na baso. Imposible ang conditions mo. Ginagawa mo kaming alipin sa sarili naming negosyo. Then don't sign. Pero sigurado ako bukas makalawa magsasara na ang kumpanya niyo. Tumayo si Gwen. Hindi ako papayag. Hindi mo pwedeng angkinin lahat ng pinaghirapan namin. Pinaghirapan? Gwen, wag mong lukohin ang sarili mo. Wag mong kalilimutan ang negosyo ko to noon. Kaya lang ang kumapit dito nang nawala ako. Nanlumo si Josh at mariing pinikit ang mga mata. Kung di natin pipirmahan, wala na matitira sa atin. Kung pipirmahan naman, baka mas lalo tayong malugmok. Pero baka ito lang ang paraan. Josh, wag kang tanga. Hindi mo ba nakikita trap to? Singhal ni Gwen. Ngunit tumingin si Josh kay Faye. At sa kabila ng galit at hiya, ramdam niyang wala na siyang ibang hakbang. Kung ito ang kailangan para mabuhay ang negosyo, pipirmahan niya. Nagpupuyo sa galit si Gwen. Hindi mo to gagawin. Umiling si Josh at tumitig kay Gwen. Kung di tayo papayag, wala nang bukas para sa atin. At least kung pipirmahan ko, may chance na tayo makabangon. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang kontrata. Kinuha ni Faye ang dokumento at malamig na ngumiti. Good decision, Josh. From now on, you work under my conditions. Nasa loob ng opisina ang mag-asawang Josh at Gwen habang kaharap si Faye.
Suot nito ang simpleng corporate attire, ngunit halata ang kumpiyansa sa bawat kilos. Nakaayos sa mga papeles sa mesa. Nakasulat to ng mga kondisyong pinirmahan nila ilang linggo na ang nakalipas. Binaba ni Faye ang isang makapal na folder, may hawak siyang ballpen, at marahang umiti. Tila ba alam niya na ang susunod na mangyayari. Ayon sa kontrata, nakasaad dito na kapag hindi niyo natugunan ng financial report within the given 30 days, automatically, mafu-forfeit lahat ng assets na nakatali sa kumpanya. Kasama ang building, at huminto siya sandali at tinignan si Gwen ng diretsyo. Ang residential property na nakapangalan under company loan. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. What? Hindi kasama ang bahay. That's our home, Faye. Wala kang karapatan. Sumabat si Josh. We submitted the report. Maybe late lang ng konti. That's negotiable. Late is late. You signed this clause, Mr. Bautista. It's very specific. Ang sabi, within 30 days. Hindi 31. Hindi 32. 30. Exact. At kahit isang araw na lampas, void na lahat. Halos mabingi ang silid sa lakas ng pagbagsak ng kamay ni Gwen sa mesa. Josh, akala ko ba nabantayan mo lahat? Ba't di mo sinabi na may ganun sa kontrata? I thought I had time, Gwen. I trusted the finance team. I trusted the system. Wrong move. You trusted everyone except yourself. And now, you lost everything. You mean pati yung bahay mawawala sa amin? Yes. The house was mortgaged under the company's name to cover an earlier loan. That's why I knew it would fall into my hands the moment you failed. Honestly, I was expecting this. Alam ko kasi hindi nyo kaya ang terms. I just waited. Napasigaw si Gwen at halos mawala ng boses. Sinadya mo! Ginawa mo talaga imposible para sa amin. Imposible? Or maybe I just played smarter. You wanted my money. You got it. But I wanted your company. Now I own it. Napakuyom ng kamao si Josh. You tricked us. No, I did not trick you. You read the papers, you signed it, and you agreed. Ang tawag doon, negligence. Hindi ako ang may kasalanan, kundi niyo binasa ng buo. Hindi makapagsalita si Josh. Josh, lahat ng ito dahil sa kapabayaan mo eh. Pati bahay natin kinuha dahil hindi mo man lang binantayan ng deadline. I tried, Gwen. I really did. Hindi ko alam na may ganun kalupit na clause. You didn't know. And now, wala ka nang magagawa. The law is clear. The keys of the house will be handed to me next week. Nanginig si Gwen, sabay turo kay Faye. You're a monster? I'm a monster who knows how to win. You see, Gwen, hindi ako nagmamadali. I knew greed would blind you so much. Sa auction pa lang nakita ko na. You bid more than you could afford. Just to prove something? And now history repeats itself. Namilog ang mga mata ni Gwen at mabilis na napasandal sa upuan na para bang hindi na makahinga. Hindi pwede mangyari to. Pero nangyari na. And from today, this company is mine, the house is mine, and both of you have nothing left. Nakatayo si Faye sa may pintuan. At bago siya lumabas, tumingin siya muli sa mag-asawa. One last thing. Next time you play with me, make sure you know the rules. Kasi sa laro ko, I never lose. Narinig ni Josh ang biglaang pagsabog ng tinig ni Gwen. Hindi na ito nakatiis at nilabas ang sama ng loob habang nakatayo sa harap si Faye. Halata ang panginginig ng kamay ni Gwen sa sobrang galit at inis. Ngunit pinipilit pa rin niyang gawing matalim ang bawat salita. Hindi mo pa rin matanggap, Faye, di ba? Na kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, hindi ka mahal ni Josh. Ako ang pinili niya. Ako ang asawa niya ngayon. Kaya wag mo ipilit na parang may utang pa kami sa'yo. Nagtaas ng kilay si Faye at nanatiling kalmado.
Hindi man lang gumalaw ang labi niya para ngumiti. Ngunit ramdam ang matalim na sarkasmo sa titig niya. Really, Gwen? Kailangan mo pa ipamukha sa akin na hindi niya ako minahal? That's your big weapon? Kung totoong panalo ka, bakit ngayon halos magmakaawa kayo na wag kong kunin lahat ng ari-arian ninyo? Mas lalong uminit ang ulo ni Gwen. Lumapit siya kay Faye at dinuro ito. Hindi ko kasalanan kung tanga ka nun. Hindi ko kasalanan kung naniwala ka sa lahat ng pangako na wala namang laman. Kung hindi ka nagpauto sa ilusyon mo, hindi ka masasaktan ng ganito. Nabigla si Josh sa sinabi ni Gwen. Mabilis na hinawakan ang braso nito. Enough, Gwen. Stop it. Pero hindi ito pinansin ni Gwen. Bahagyang kumunot ang noon ni Faye. Huminga siya ng malalim at muling bumalik sa kanyang mahinahong tono. You know what? Hindi na mahalaga kung minahal ako o hindi. I don't even care about Josh anymore. Because look at me now. Nasa akin na yung kumpanyang pinagpaguran niyo. Nasa akin ang bahay na tinitirhan niyo. At kung tutuusin, wala na akong interes makapag-agawan sa'yo. Tungkol sa isang lalaking wala rin namang kwenta. Faye, wag mo sabihin. Singit ni Josh. Pero mabilis siyang pinutol ni Faye. Josh, let's be honest, okay? Kahit kailan wala kang backbone. Madali kang lokohin. Madali kang paikutin. Pirma ka lang ng pirma nang hindi binabasa ang kontrata. At ngayon, kahit na ganito ang nangyari, nagmumukha kang tanga. Lahat nilabag mo. Lahat ng kondisyon na hindi nyo tinupad, sapat na sa akin. Para mapunta lahat ng pinaghirapan nyo sa kamay ko. That's the reality. Kaya wag mong ipasa sa akin ang kasalanan ng sarili niyong kapabayaan. Natigilan si Josh at di makasagot. Ramdam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Faye. Samantala, hindi pa rin tumigil si Gwen. Tumawa siya ng mapakla. Kung iniisip mong panalo ka, wag kang magpaka-ipokrita. Gumaganti ka dahil namatay ang anak mo? Dahil iniwan ka ni Josh? At dahil hanggang ngayon, hindi mo kayang tanggapin na ako ang nandito sa tabi niya. You're wrong. Gwen, you're wrong. Hindi ko kailanman ginamit ang galit para magdesisyon. Hindi ko kailangan ng isang lalaking walang alam sa responsibilidad para sumaya. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Lahat ng ito, hindi paghihiganti. Kinuha ko lang yung akin. Tandaan mo, Gwen, hindi pa tapos. Dahil hindi pa dumating sa iyo ang karma. Mas naging masigla ang opisina nang muling bumalik si Faye. Halos lahat ng empleyado, masayang bumati sa kanya. Ramdam ang ginhawa na nawala sa pamumuno ni Gwen. Napansin niya ang mga ngiti at bulungan habang siya'y dumadaan sa pasilyo. Ma'am, salamat at kayo na uli ang bumalik. Nung panahon ni Ma'am Gwen, palaging delay ang sahod. Pero ngayon sigurado na kaming maayos ulit ang takbo nitong kumpanya. Wika ng isang staff na nakahinga ng maluwag. Ngumiti si Faye at tumango ng mahinahon. Wala kayong dapat ipag-alala, okay? Ayusin natin ang lahat. Hindi ko hahayaang maulit ang ganitong problema. Habang nagpupulong, kasama ang ilang manager dumating si Vico. Hindi na bago sa mga empleyado ang presensya nito. Ngunit iba ang reaksyon ngayon. May mga kinikilig, may mga nagtutuksuhan. Lalo na nang lumapit to kay Faye at nilapaganda lang folder sa mesa. Faye, I checked the contracts you asked for. May ilang mali pero naayos ko na. Safe ka na to sign. Wika nito habang nakatitig ng diretso sa kanya. Na tila hindi alintana ang mga matang nanonood. Bahagyang umiti si Faye. Ngunit pinilit niyang gawing simple ang tugon. Thank you, Vico. Hindi ko na siguro alam ang gagawin ko kung wala ka. Narinig yun na ilang staff at agad nagbulungan. Halatang kinikilig sa tono at lambing ng kanilang usapan. Si Vico naman ngumiti lang dahil nasiyahan sa simpleng pasasalamat. Pagkatapos ng meeting, sinamahan siya ni Vico palabas ng opisina. Nasa gilid sila ng hallway nang magtanong ito.
May plano ka pa ba ipagpatuloy ang paghihiganti mo? Umiling si Faye. Hindi ako nagiganti, Vico. Kinuha ko lang ang dapat sa akin. Kung may nasaktan, di ko yung sinadya. Tumigil si Vico at tumitig sa kanya. Alam mo, kahit anong sabihin nila, kaya mo magsimula ulit. You don't need revenge. Kasi kahit ngayon palang panalo ka na. Bahagyang napatingin si Faye sa lalaki. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita nito. Pero mabilis niya itinago ang nararamdaman sa pamamagitan ng isang biro. Huwag mo akong sanayin sa mga ganyang linya. Baka isipin ko seryoso ka. Natawa si Vico at tumikim. What if I am? Sandaling tahimik si Faye. Dahil sa sinabi nito, napansin niya ang malambot na titig ng lalaki sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, dumaan ang ilang empleyado at muling nagbulungan. Grabe bagay sila. Ang sweet na Sir Vico kay Ma'am Faye, no? Natawa si Faye at umiling. Naririnig mo ba sila? Baka isipin ng lahat na may kung ano tayo, ha? Bahagyang lumapit si Vico at halos magkadikit na ang kanilang balikat. Let them think as long as you know where I stand. Hindi ako nahihiya. Namula ang pisngi ni Faye habang nakayuko. Pinilit niyang ibahin ang usapan. Vico, masyado kang mabait. Hindi ko gustong bigyan ng ibang kahulugan yung ginagawa mo. Ayoko masaktan ka kung sakaling hindi ko kayang suklian yan. Ngumiti ng banayad ang lalaki. Faye, hindi ko ginagawa to para suklian mo. I just want you to feel that someone's got your back. Kahit mahulog man ako, choice ko yun. Pero hindi kita pipilitin. Tumigil sila sa may pinto ng opisina. Hinawakan ni Vico ang gilid ng pinto para pagbuksan siya. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, tila humaba ang oras. Thank you, Vico. Tapat na sabi ni Faye. Ngumiti ito ng buong giliw. Always. Bigla tinawagan si Joshua ng pulisya makalipas ng ilang araw. Hindi niya agad maintindihan kung ba't kailangan siyang pumunta ng presinto. Nang dumating siya roon, gulat na gulat siya nang makita si Gwen na nakaposas. Pulang-pula ang mata nito, magulo ang buhok, nanginginig ang buong katawan habang may dugo pa sa damit na suot. Lumapit agad si Josh sa desk ng investigador. Ano nangyari? Ba't nandito ang asawa ko? Mr. Bautista, inaresto ang asawa mo sa kasong homicide. Pinatay niya yung lalaking kasama niya sa motel kanina madaling araw. Nakuha na ng CCTV. May eyewitness. Siya mismo ang sumaksak. Nanlaki ang mata ni Josh. Hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan niyang nilingon si Gwen na nakayoko at nanginginig ang mga labi. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Josh, it's not what you think. Mahinang bulong ni Gwen. Not what I think. Gwen, may kasama kang ibang lalaki sa motel. Ano pa bang iisipin ko? Biglang tumulo ang luha ni Gwen. Mahal kita, pero hindi ko kaya. Hindi ko mapigilan. Lagi kong hinahanap ang kulang sa relasyon natin. Paano mo nasabing mahal mo ko? Kung paulit-ulit ka na ikipagrelasyon sa iba. Ilang beses, Gwen? Ilang beses mo ako niloko? Hindi agad nakasagot si Gwen. Napakagat siya ng labi. Saka suminghot. 3, hindi, 4. May iba ako nakasama pero hindi ko sila nagustuhan. Wala silang halaga. Hindi ko alam kung ba't ko to ginagawa pero hindi ko mapigilan nga. Napahawak si Josh sa sentido. Hindi niya alam kung matatawa siya sa sitwasyon o maiiyak na lang. 4. At ngayon may pinatay ka pa. My God, Gwen. Anong klaseng tao ka na? Pumasok muli ang investigador at nilapag ang ilang dokumento sa mesa. Mr. Bautista, may isa pang bagay. Sa medical check-up na asawa mo kanina, lumabas ang preliminary result. Posibleng may HIV siya. Kailangan pa i-confirm. Pero mataas ang indication. Parang gumuho ang mundo kay Josh. Nanlabo ang paningin niya at muntik na siyang mahulog sa kinatatayuan. Pinilit niyang kumalma, ngunit ramdam niyang nanlalamig ang katawan.
Lumingon siya kay Gwen. Gwen, totoo ba to? Umiyak si Gwen ng tuluyan. Josh, hindi ko rin alam. Noon pa ako pinagsabihan ng doktor, may sites pero hindi ko pinansin. Akala ko wala lang. Natatakot ako malaman ng totoo. Hindi mo pinansin? Hindi mo man lang inisip ang kalusugan ko? Buhay ko? Hindi mo naisip na baka pati ako madamay? Josh, I'm sorry. Wala akong balak na saktan ka. Mahal kita kahit na ganito ako. Pilit na sigaw ni Gwen habang umiiyak. Pero hindi na napigilan ni Josh ang sarili. Tumalikod siya. Pinikit ang mga mata at mariing huminga. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang lahat ng tiwala at pagmamahal na binigay niya, biglang nawala. Lumapit muli si Gwen sa kanya. Pilit hinahabol ang kamay niya kahit nakaposas. Please, Josh, huwag mo akong iwan o, kailangan kita. Wala ko ibang malalapitan kundi ikaw lang. Umatras si Josh at umiwas sa mga mata nito. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka na, Gwen. Pero isa lang ang malinaw. Hindi na kita kilala. At hindi ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Josh, please. Halos lumuhod si Gwen sa harap niya kahit nakaposas. Give me one more chance, please. Kaya ko pang ayusin lahat, hindi ako papayag na mawala ka. Gwen, hindi lahat ng pagkakamali kayang itama na sorry. Hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng pangako. Niloko mo ko, sinaktan mo ko, at ngayon baka pati buhay ko pinaglaruan mo. Hindi ko na kaya ituloy ito. This marriage is over. No, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin, ako ang asawa mo. Ngayon, nakatitig si Faye kay Vico. Nanginginig pa rin ang kamay niya, kahit mahigpit niyang hinawakan ang tasa ng tsaa. Mula nang mabanggit na matandang nurse na hindi pala namatay ang kanyang anak, hindi na siya mapalagay. Parang biglang bumalik ang pag-asa sa puso niya. Pumasok si Vico sa study room, dala ang ilang dokumento. Tahimik nitong inilapag sa mesa bago umupo sa tapat ni Faye. Faye, it's time you know the truth. Tumitig si Faye dito habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Vico, sabi ng nurse hindi raw talaga namatay ang anak ko. Please naman oh. Tell me it's true. Huminga ng malalim si Vico. Hindi siya namatay. Napasinghap si Faye at agad tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang bibig. Tumulo ang mga luhang matagal nang nakaimbak roon. So buhay siya. Buhay ang baby ko. Buhay siya. Yes, he's alive. Pero paano nangyari yon? I was 6 months pregnant when I fell into coma. How can the baby survive? Ipinaliwanag ni Vico ng banayad. Faye, may mga documented cases. Even if comatose ang ina, as long as stable ang vital signs, tuloy ang daloy ng oxygen at nutrient sa placenta. Hindi common pero posible. Your body remained strong enough to sustain him until he was born. Napaluha si Faye. Vico, akala ko wala na siya. Araw-araw ako nagluksa. Hindi ko kayang isipin na may buhay pa pala akong dapat pinanghahawakan. Marahang tumayo si Faye. Tumalikod ito. Ganon din ang ginawa ni Vico at hinawakan siya sa balikat. I'm sorry, Faye. Di ko sinabi sa'yo. Because I had to protect him and you. Lumapit sa akin si Gwen noon. She offered me money para siguruhin hindi na mabubuhay ang sanggol. She wanted me to kill him. Pero hindi ko ginawa. I could not. Kaya nagkunwari akong sumunod. Pero inalagaan ko siya ng palihim. At binigay ko siya sa mga magulang ko para dun lumaki. Napatakip si Faye sa bibig. Humagulhol at tuluyang napayakap kay Vico. Thank you. Thank you for saving my child. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa ginawa mo. Kaya hindi ko to ginawa para may makuha ako sa'yo. Ginawa ko yun dahil hindi ko kaya mawala ka at ang anak mo. Mahal kita, Faye. At ayoko makita ka nahihirapan. Gusto ko pagkatapos lahat ng pinagdaanan mo, makuha mo ang buhay na gusto mo. Napahinto si Faye at unti-unting kumalas. Vico. Matagal na kitang mahal, Faye. Pero pinili ko manahimik. I thought the best way to love you was to let you be happy with Josh
I thought giving you up was the right thing. But I was wrong. Because when you suffered, I suffered too. And now, I don't want to hide it anymore. Nabigla si Faye sa narinig. Ramdam niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Pinahid niya ang sariling luha at ngumiti ng mapait. Vico, hindi ko alam ang sasabihin ko. You saved my child. You saved me. But, hindi pa ako ready. Hindi ko kayang pumasok agad sa isang relasyon ngayon. Hindi ko gustong ang magiging dahilan ko lang ay ang sitwasyon natin ngayon dahil gusto mo ko, dahil mahal mo ko. Malumanay na tumango si Vico at tinanggap ang sagot niya. I understand. I won't pressure you. I just wanted you to feel that I truly care for you. Kahit di mo suklian yan, okay lang. I'll wait. Ang mahalaga, alam mo, nandito ako. Marahang umiti si Faye. Hindi ko isasara ang puso ko, pero gusto kong maging totoo sa sarili ko at sa'yo. I really need time. Gusto kong maging buo muna bilang isang tao, bilang ina, bago ako maging handa ulit bilang isang babae. Nakangiting tumango si Vico ng marahan. That's more than enough. I'll take care of you and your child, kahit ano pa mangyari. Nakaupo si Faye sa isang maliit na cafe. Kaharap si Josh, na naging matanda na ang itsura matapos ang lahat ng nangyari. Hindi na siya ang dating kumpiyansadong lalaki. Simple na lang ang suot at may bakas ng pagod sa muka. Tinitigan niya ang batang nasa tabi ni Faye. Isang masiglang batang lalaki na may hawig sa kanilang dalawa. Siya ba? Tumango si Faye. Yes, Josh, is our son. Napahawak si Josh sa bibig niya at tuluyan ang napaiyak. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng luha habang nakatitig sa bata na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. I'm sorry, Faye. I'm sorry I abandoned you. Iniwan kita sa oras na kailangan mo ako, kung alam ko lang na. Josh, pinili mo ko anong ginawa mo. It's too late for regrets. Alam nating pareho na kung hindi ka nagtaksil, maganda sana ang marriage natin. But you chose otherwise. Choice mo lahat na nangyari. Kahit kasalanan ni Gwen sa umpisa, ikaw pa rin ang pumili na sumama sa kanya. I know. Wala ako ibang masisisi kundi sarili ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero please, kahit anak man lang natin, hayaan mo ko makita siya. Huminga ng malalim si Faye. I won't take that away from you. Ama ka pa rin niya. Pero sana, kung makakasama mo siya, gawin mo yon para maging mabuting tao ka. Hindi para buuin ang sarili mong konsensya. Napahagulhol si Josh at tumango. Thank you, Faye. Thank you for giving me a chance. I promise I'll do better. Sandaling natahimik si Faye habang pinagmamasa ng bata na masayang naglalaro ng maliit na laruan sa gilid ng mesa. Josh, may chance ka pa naman baguhin ang buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Pero wag mo nang sayangin. Wag mong hayaang maulit pa ang parehong pagkakamali. Dahan-dahang tinuro ni Josh ang anak. Pwede ko ba siyang lapitan? Go ahead. Lumapit si Josh at marahang lumuhod sa tabi ng bata. Hi, I'm Josh. Hindi niya masabi ang salitang daddy. Tila nahihiya siya at natatakot. Ngunit tumingin ang bata sa kanya at ngumiti. Hi! I'm so sorry. I should have been there for you. I should have been your father since day one. Pinagmasdan lang sila ni Faye. Hindi niya ipinagkait ang karapatan ng anak na makilala ang tunay nitong ama. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Josh sa upuan at marahang huminga. Faye, salamat. Hindi mo pinuno ng galit ang buhay mo. Hindi mo ako pinutol sa buhay niya. Kahit karapat-dapat sana ako mawala. I chose peace, Josh. Anger destroys people. I don't want to raise my son with anger in my heart. Mas pipiliin kong turuan siyang mahalin ang sarili niya at mga tao sa paligid niya. You're stronger than me, Faye. I wish I realized that sooner. Maya-maya pa dumating si Vico. Lumapit siya kay Faye at banayad na hinalikan ng kamay nito.
Sorry I'm late. May emergency sa hospital. Agad napansin ni Josh ang kilos ni Vico. At lalo siyang napayoko na makita ang ngiti ni Faye na puno ng pagmamahal at paggalang. It's okay, Vico. We were just talking. Naupo si Vico sa tabi ni Faye at marahang hinaplos ang balikat nito. Ready ka na ba mamaya? We have dinner with my parents. Yes, after this. Napatingin si Josh sa kanila at bahagyang napangiti. So kayo na pala. Hindi umimik si Faye. Ngunit halata sa tingin at kilos nila ni Vico ang kasagutan. Then I'm glad. You deserve someone better. And Vico, thank you for taking care of her and our child. I'll continue to do so. You don't have to worry about it. Nakangiting saad ni Vico. Napayuko si Josh at tinanggap ang lahat ng sugat at pagkatalo. Ngunit alam niyang tama si Faye na may chance pa siyang baguhin ang buhay niya. At yun na lang ang hawak niya ngayon. Tumayo si Faye at kinuha ang kamay ng anak. Josh will go ahead. Take care of yourself. Pumasok si Vico sa silid, kung saan nagbabasa si Faye ng ilang papeles. Ramdam niya agad ang bigat sa mukha ng lalaki. Kaya ibinaba niya ang hawak at tumingin dito. Faye, may balita ako tungkol kay Gwen. Ano yun? Huminga ng malalim si Vico. She is in her final stage. Hindi na siya nakakatanggap ng daily medications. The doctor said anytime she might go. Sandaling napapikit si Faye at nilabanan ng bugso na emosyon. So this is it. Ito na ang dulo ng lahat ng ginawa niya. Gusto mong bisitahin siya? Kahit sa huli, kailangan ko makita siya. Nagpunta si Faye sa ospital kung saan nakaratay si Gwen. Payat na ito, halos butot balat, at namumula ang mga mata. Pagpasok ni Faye, agad itong lumingon at naglabas ng galit na halo-halong luha. Masaya ka na ba? Happy ka na sa nangyari sa akin at kay Josh? Tignan mo ako. Tignan mo ang buhay ko. Ganito na ako. Lumapit si Faye rito at marahang umupo sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya lang si Gwen. Lahat ng ginawa ko, lahat ng kinamkam ko. Parang ako lang ang pinarusahan dito. Ikaw nandyan ka, masaya. May anak ka. May kasama kang bagong lalaki. Ako wala. This is what I get? Gwen, hindi ako naging masaya na makita kang ganyan. Hindi ko kailanman ginusto na ganito ang kahinatnan mo. Ang totoo, masaya na sana tayong dalawa. Kung di ka nagpatalo sa inggit, kung natuto ka makontento, sana iba ang ending natin. Umiling si Gwen habang humahagulhol. Inggit, yun nga ang kinain sa akin. Palagi ako nakatingin sa iyo sa lahat ng meron ka. Hindi ko inisip na sapat na ang sarili kong buhay. Hinawakan ni Faye ang kamay nito kahit nanginginig. Alam mo, kahit di tayo magkadugo, tinuring kitang kapatid. Minahal kita bilang pamilya. Kung naging kontento ka lang sana, mas maganda sana ang buhay natin ngayon. Gwen, hindi naman talaga ako nagiganti sa'yo eh. Ang karma na mismo ang gumawa ng lahat. Kayo mismo ang naglagay sa sarili niyo sa sitwasyong to. Natigil si Gwen at tuluyan ang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi nang sunod-sunod. Hindi ako kailanman nagplano na wasakin ka. I just chose to get back what was mine. The rest kayo na ang gumawa. And I don't feel seeing you this way. I don't feel sad about it. I feel so miserable seeing you like this. Dahil alam kong kaya mo maging mabuting tao eh. Pero pinili mong maging iba. Suminghot si Gwen. Halos hindi makapagsalita sa sobrang pagikbi. Sa bandang huli, tinawag pa rin siya nitong ate. Doon siya natigilan. Sa unang pagkakataon, narinig niyang kinilala siya ni Gwen bilang kapatid. Gwen, pinapatawad na kita. Matagal ko nang pinili na hindi ako mabubuhay sa galit. Pero ngayon mula sa puso ko, nais kong sabihin sa iyong pinapatawad na kita. Sana sa mga huli mong sandali, maramdaman mong nandito pa rin ako at hindi kita iniwan. Umiyak ng husto si Gwen
at mahigpit na kumapit sa kamay ni Faye. Lumabas si Faye ng silid na may mabigat, ngunit magaan ding pakiramdam. Mabigat dahil sa pagkawala ng isang taong minsan naging bahagi ng kanyang buhay. Magaan dahil sa wakas natapos ang lahat ng may kapatawaran. Sinalubong siya ni Vico sa hallway. How was it? She called me ate. Lumapit si Faye at yumakap ng mahigpit kay Vico. Ngumiti si Vico at hinaplos ang buhok niya. Then you've set yourself free. Huminga ng malalim si Faye at pinunasan ng luha. Yes, I'm finally free. Magkahawak ang kamay ni Vico at Faye, habang papalapit sa puntod ni Gwen. Kasama nila ang anak nila na tahimik na sumusulyap sa mga kandilang nakasindi sa gilid. Huminto si Faye sa harap ng lapida at marahang hinaplos ang pangalang nakaukit doon. Bago pa sila makapagsindi ng kandila, napansin nilang may isang lalaking nakaluhod sa harap ng puntod. Nakatalikod ito ngunit agad na nakilala ni Faye ang balikat at tikas ng katawan. Si Josh yun. Nang mapansin ni Josh ang presensya nila, agad itong tumayo at nagpunas ng luha. Kita sa mukha nito ang labis na pangungulila. Josh, mahinahong bati ni Faye. Nagulat ito ngunit agad ding ngumiti ng payak. Faye, Vico. Bumibisita ka pala dito? Oo naman. Kahit paano minahal ko pa rin si Gwen. Tinuring ko pa rin siyang asawa hanggang sa huli. Alam ko maraming mali. Pero hindi ko kayang kalimutan na minsan. Naging bahagi siya ng buhay ko. Nakinig lang sina Faye at Vico sa mga sinasabi ni Josh. Nagpatuloy lang sa pagkukwento si Josh. Sa bandang huli nagsalita ito. Bumalik ako sa simpleng buhay na parang dati lang. Maliit lang ang sahod. Mahirap kumayod pero kontento na ako. At least this time, wala akong tinatapakang tao. Wala na ako niloloko. Josh, masaya ako marinig yan. Sana noon mo pa na-realize. Mapait na ngumiti ang lalaki. Late realization. Pero at least ngayon alam ko na, Faye. Hindi mo deserve masaktan. Hindi mo deserve lahat ng ginawa ko. That's why gusto ko magpaalam. Maybe this is the last time you'll see me. I want you and your family to live in peace. Wala akong kakayahang guluhin kayo. Kahit anong mangyari, tatay ka pa rin ang anak natin. You will always have a space in him. Tumango naman si Josh at napatingala sa langit. Papasalamat ako sa kabutihan mo. Lumapit ito sa kanilang anak. Tinapik niya ito sa ulo. Magpakabait ka ha. Take care of your mom. At tandaan mo, kahit hindi ako naging mabuting ama noon, proud pa rin ako sa'yo. Ngumiti ang bata at kumapit ng mahigpit sa kamay ni Vico. Makikita kay Josh ang bahagyang pagluha. Ngunit tinanggap niya yun bilang tanda na mas ligtas at masaya ang kanyang anak kasama sina Faye at Vico. Magpapaalam na ako. Hindi na siya lumingon at ramdam ni Faye na yun na ang huling pagkakataong magkikita sila. Naiwan silang tatlo sa harap ng puntod. Tahimik na nagdasal si Faye. Pagkatapos inakbayan siya ni Vico at banayad na hinalikan sa noo. You've been through so much, Faye. Pero look at you now. You're stronger, wiser, and finally free. Yes. Through this, mahirap ang pinagdaanan ko. Pero kung hindi nangyari lahat ng yon, hindi ko marirealize na may mas magandang buhay na naghihintay sa akin. Now I have you and our son. And this time I know I'm home. Hinatak siya ni Vico palapit at mahigpit na niyakap. Ramdam ni Faye ang init ng pag-ibig na matagal niyang hinanap at sa wakas, natagpuan niya na ito sa tamang tao. Tahimik na hapon sa malawak na hardin ng kanilang bahay. Nakaupo si Faye sa balkonahe habang pinagmamasa ng mga anak at apo niyang naglalaro sa damuhan. Kahit lumipas ang maraming taon, hindi halata ang edad niya. Nananatiling blooming, masigla at elegante ang kanyang anyo. Bunga ng masayang buhay na kanyang pinili.
Lumapit sa kanya si Vico. Dala ang maliit na tray ng tinapay. I swear, Faye, kahit ilang dekada na tayo magkasama, you still look the same. Mas lalo ka pang gumaganda. Vico, hindi mo na ako kailangang bulahin. Matanda na tayo. No, you're still the woman I fell in love with. And I'll never stop reminding of you that. Sa damuhan, tumakbo ang 3 nilang anak papalapit. Ang panganay na babae na si Sofia, seryoso at palaging nakaayos. Hawig sa pagiging authoritative ng kanyang ina. Pangalawa naman si Clara, masayahin at palabiro. Ngunit matatag din ang prinsipyo. At ang bunso na si Daniel, ang lalaking may halong talino ni Faye at kabaitan ni Vico. Maya-maya pa, dumating ang panganay na anak ni Faye kay Josh na si Matthew, kasama ang asawa nito at maliit na anak. Tumakbo ang apo nila palapit kay Faye, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Grandma! Napangiti si Faye at binuhat ang apo. Sumunod si Matthew. Ma, salamat talaga sa lahat. Kundi dahil sa'yo hindi ko malalampasan lahat ng pinagdaanan ko. Hinaplos ni Faye ang balikat nito. Anak, you made me proud. You became the man I prayed you would be. Tinitigan ni na Sofia at Clara ang kanilang mga magulang. Sabay silang napailing at nagbiro. Dad, ang hirap yata humanap ng katulad mo. Kundi kasing gentleman mo, di na kami mag-aasawa. Natawa si Vico at umiling. That's too high a standard. No, Vico, that's the best standard. Gusto ko rin na sa mga mapapangasawa ng ating anak, makita nila ang respeto at pagmamahal na binigay mo sa akin. Natahimik si Vico at ngumiti ng may pagmamalaki. Then I will take that as the best compliment. Sa kabila ng lahat, naging tagumpay nila ang pagsasama. Hindi man nawala ang pagsubok, may mga panahong bumagsak ang ilang proyekto, may mga taong nagtangkang sirain ang pangalan ni Faye, ngunit sa bawat laban hindi sila bumitaw. Sa halip, mas lalo nilang pinatatag ang pundasyon ng pamilya at negosyo. Naging inspirasyon si Faye hindi lamang sa mga anak niya, kundi maging sa mga empleyado at taong nakakakilala sa kanya. Hinahangaan siya ng kanyang mga anak dahil sa kanyang leadership at authority. Hindi siya kailanman nagkulang sa pagiging ina at asawa. Kahit gaano pa kabisi ang kanyang negosyo, nagbibigay siya ng oras para sa mahal sa buhay. Isang gabi, habang nagtitipon ng pamilya, tinanong siya ng apo, Grandma, why are you always so strong? Napangiti si Faye at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Because life taught me to be. Alam mo, hindi lahat ng sugat kailangang gantihan ng parehong sugat. Hindi lahat ng sakit kailangan suklian ng galit. The best way to win is to forgive, move on, and choose happiness. Nagkatinginan sina Vico at ang kanilang mga anak. Sa puso nila, alam nilang yun ang pinakatotoong aral na iniwan ni Faye. Ang kwento ay nagpapaalala na hindi lang paghihiganti ang paraan para ipakita sa mga nanakit sa atin ang bigat ng ginawa nila. Totoong minsan parang gumagaan ang pakiramdam kapag gumanti ka. Pero sa totoo lang, mas lalo lang nitong pinapabigat ang loob mo. Huwag hayaang kainin ng galit ang puso. Kapag galit ang pinairal, para kang may pasa na mabigat na hindi mo naman kailangan dalhin. Kapag natuto tayong bitawan ng galit at piliin ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na nakalimutan na natin ang sakit. Ang ibig sabihin lang, pinipili nating bigyan ng espasyo ang sarili para muling magmahal, umasa, at mabuhay ng payapa. The End.